Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng DILG Philippines. Post mismo ito ng Secretary of DILG, John Vic Remulla. Ito ang kanyang mensahe. Unahin natin ang bansa bago ating sarili. Wow! Sana magsama-sama tayo. Sana ang tatahakin nating daan ay mas patag na sa darating na panahon. At sana maintindihan natin, unahin natin ang bansa bago ang sarili. DILG Secretary Juanito Victor Remulla during the 2026 New Year's call to the Secretary of Interior and Local Government. Ang sarap pakinggan, ano? Unahin natin ang bansa bago ating sarili. Kung ganito, kung ginagawa lang ito ng ating mga namumuno, hindi maghihirap ang Pilipino. Ang bansang Pilipinas, sa aking pananaw, mayaman tayo. Mayaman tayo, kailang maraming naghihirap. Bakit? Dahil ang mga namumuno, inuuna ang sarili bago ang kapakanan ng bayan, bago ang kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Kaya, masarap pakinggan ang ganitong mensahe, kailang ang tanong, ginagawa ba nila? Okay, tignan natin ang reaksyon ng taong bayan. $9,200 ang nagreact, 8,700 ang tumatawa, 241 lang ang nag-like, 161 ang galit. So halos 98% hindi naniniwala sa ganitong mensahe o yung sinseridad ba. Yung mensahe maganda. Yun ang ideal. Na kung nasa public service ka, dapat unahin mo ang bayan. Malala ko tuloy, panahon ni late President Magsaysay. Yung mga nababasa ko lang mga articles, mga pangyayari panahon ni President Magsaysay. Yung mga panahon iyon, ang tunay, inuuna ang bayan bago sarili. Okay, example, sa isang liblib na lugar, somewhere in Central Luzon, na walang kalsada, walang kuryente, halos walang government service. Nabigla ang mga tao doon dahil may isang tao nakatsinelas lang, naglakad ng malayo, dumating doon at nagtatanong ano ang kailangan nila. So ang mga tao doon, hindi nila kilala sino yung dumating. Kaya lang nagtatanong, ano bang problema nyo sa lugar ninyo? Ano bang kailangan nyo? Di ang mga tao nagsalita, lista ng lista yung tao. And then, nung wala na, sinabi lahat ng tao yung mga pangangailangan. Then, umalis yung tao. The following day, yung mga hinaing, o yung mga pangangailangan ng tao, dumating. Doon nila napag-alaman na ang taong nag-iisa na pumasok sa liblib nilang lugar, yun na pala ang presidente ng Pilipinas. Kasi noong una, wala pang TV. 1950s yun. Radyo lang. Hindi nila kilala. Yun na pala si President Magsaysay. Sana ganun. Ang mga namumuno, inuuna ang bayan. Ngayon, I'm sorry to say, personal ko lang pananaw ito. Hindi naman lahat. Pero Dulos Benos. Inuuna ang sarili. Inuuna ang bulsa
bago ang bayan. Kaya naghihirap tayo ngayon. Oh, Pera de los Buenos, sabi ko kanina, ang nakikita ko na talagang inuuna ang bayan, inuuna ang mga Duterte sa Davao. Hindi ko pa na meet personally si Tatay Digong, si Vice President Inday Sara, mga kapatid. Wala pa. Kailang kitang-kita ko yung pag-asenso ng Davao. Kung gaano kagulo ang Davao noong 1980s. Napatino ng mga Duterte. Kaya, kung pag-usapan natin ang inuuna ang bayan, ginagawa yun ng mga Duterte. Kaya, siyempre, magkasakit ka, ma-hospital ka sa Davao, libre lahat. Yun ang tinatawag na zero billing. Hindi katulad sa ngayon, yung pinagmamayabang ng Pangulo na zero billing, pagpunta mo sa mga DOH hospital, propaganda lang yun, pampapogi. May kamag-anak ako ngayon na naka-hospital. Ang zero billing lang, yung lang serbisyo ng mga doktor. Kailang gamot, yung mga pangangailangan, ginagastos lahat ng kamag-anak ko. Kailangan niyang bibili ng, yung implant. Kasi nadisgrasya dito sa kamay niya, medyo nabali yung nasiminto nung una. Kailang hindi maganda ang pagkasiminto. Kailangan ng implant. Kaya bumili yung kamag-anak ko 50,000 worth of yung implant na yon. So ano yung zero billing punta kayo sa Davao. Ang dami ko nang kakilala, ang dami ko nang nabasang mga post, mga kwento na talagang wala kang babayaran sa Davao. Kahit hindi ka taga Davao. Yung isa nga, outside Davao siya. Na-hospital siya doon. Ang bill niya, more than 1 million, 1.5 million. Wala siyang binayarang ni sintimo. May pabaon pa siya mga libreng gamot. Ganon ang governance sa Davao City. Yun ang inuuna ang bayan bago ang sarili. Ito, I don't know. Naghahanda na yata para sa next 2028 presidential election. Next president, President Junvic Rimulya. Ganun ba yun? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo na namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Taga ano gero? So muna ni ang iyang gipatindog nga balay. So magatop na gid siya karon. Ako imang si mama no. Grabe na ko big. Tagkanda ko na. Ay, kanda. Ug karon humanagad sa pag-atop. Tama sa Ginoo nga nagtapang sa sin nga ako nami palay. Oo. Wala pang tabang nga sin, di pa mi magkapalay kay wala pa mi kuan.
Di pa mi makabalay kay wa mesin. Oo. Salamat mi sa Ginoo kanay kuan tabang mga sin. Oo. So, unsa day mong trabaho di ay? Kuan ra pang muso-muso, Mag-uuma lang. uma, Oo. So, igo ra gyud sa pagkaon ang kinitaan. ano lang kinikit sa pagkaon. Oo. So, salamat kaayo. Salamat kayo kay na may mo na mig balay. Oo.